Okay, good day class. For today's topic, we will be discussing the prosecution pillar na kung saan this pillar is primarily concerned with the preliminary investigation and inquest proceeding na ginagawa nila. So as the second pillar ng CJS, ito yung trabaho nila and meron din silang parte kapag ang ating akusado ay nasa korte na. 'Di ba? As the prosecutor, 'di ba, na sila yung kumakatawan sa people of the Philippines or dun sa state or government natin. So mamaya madidiscuss natin 'yan, pero dito sa ating topic, we are specific with the preliminary investigation. Ano ba yung ginagawa kapag nasa prosecution stage na tayo and the inquest proceeding. So sa ating bansa, it is the DOJ or the Department of Justice through the NPS or National Prosecution Service, yung agency na responsible for prosecution. So NPS, yan po ay tasked as prosecutorial arm ng government and under the supervision and control of the Department of Justice. So, ang NPS natin ay na-establish by virtue of PD 1275 of 1978, again, which is under the direct supervision ng ating Department of Justice, under the direct supervision and control of the Secretary ng Department of Justice, somatic yan. So, sila yung nag-i-investigate and nagpo-prosecute ng lahat ng crimes. To be specific, na under ng revised penal code and even the investigation of administrative cases against their officers, diba, its own officers, na kapwa nila prosecutors, ang NPS din po ang namamahala dyan, diba, nag-investigate dyan, and so on. So, madidiscuss po natin yan mamaya kung ano ba yung trabaho nila, ano ba yung function nila, diba, as the second pillar of the CJS, at ano rin ba yung parte nila, diba, during court hearing kapag nasa korte na yung kaso. So again, NPS, yan po yung may kinalaman sa prosecution of all crimes described in the RPC. So sila yung responsible sa pag-uusig, diba? Sila yung umuusig, sila yung nagpro-prosecute in short. So that is the NPS. So to be specific, ito po yung functions ng NPS or National Prosecution Service. Again, ito pa rin tayo. The functions of the NPS. Kaunahan, to conduct preliminary investigation. So mamaya madidiscuss natin what is PI or preliminary investigation, which is the primary function ng ating mga prosecutor, di ba, under ng second pillar natin, to conduct preliminary investigation, to make proper recommendation during inquest of a case. So, ano yung pinagkaiba ni inquest proceeding kay preliminary investigation? Madidiscuss po natin yan mamaya. Basta ang isa sa trabaho nila is to conduct preliminary investigation and for the inquest of a case. Pangatlo, to represent the government or state during the prosecution of a case. So, ito yung tinutukoy natin kanina na ang ating mga prosecutors, di ba, ang NPS po, ay kinatawan niya ng government when it comes to criminal cases. 'Di ba? Ang prosecutor po yung kumakatawan, 'di ba, sa people of the Philippines kapag may hearing na tayo sa korte. Kasi tandaan, ang lahat ng criminal cases are generally public crimes. So hindi lang yung offended party o yung victim yung lumalaban, 'di ba? It is the government or the people of the Philippines yung kalaban ng ating akusado. Kaya naman, bilang kinatawan ng ating gobyerno, ang prosecutor po ang nagre-represent sa atin. 'Di ba? Yung naririnig natin sa korte, I am public prosecutor Ricardo Dalisay, respectfully appearing for the government. 'Di ba? Nire-represent niya ang government, 'di ba? Dahil siya yung kinatawan or in short, ang prosecutors natin ay yung abogado ng government. 'Di ba? Laban dun sa ating akusado. So tandaan, kapag nasa korte na 'yan, 'di ba? Meron tayo laging dalawang partido. The prosecution and the defense. Kaya nga natin tinatawag na defendant yung akusado, 'di ba? Yung nasasakdal sa korte, defendant or accused.
di ba? The defense and the prosecution. And then sa prosecution side, yun po yung pinangungunahan ng ating mga prosecutors. Yun po yung kakampi, in short, nung ating offended party. Di ba? Yun yung abogado ng ating mga biktima. The party in criminal proceeding who instituted the criminal action ay yung prosecution side. And then the party against whom the criminal action was instituted is called the defense. Kung kanino hinabla yung kaso. Yun yung partido na tinatawag natin na defense. Again, in criminal prosecution, ang totoong offended party is the people of the Philippines. Hindi lang yung offended party o yung biktima natin. Diba? For a crime is an outrage against and its vindication is in favor of the people in sovereign state. So with that, all criminal cases again are titled People of the Philippines, 'di ba, versus Juan de la Cruz, 'di ba? Yung name ng akusado natin. Kaya natin lagi naririnig People of the Philippines versus the accused. Anong pangalan ni accused, 'di ba? Ni Ricardo Danisay kunyari. It is always the people of the Philippines versus the accused, hindi yung biktima, yung pangalan ng biktima versus the accused. No. Kapag yan ay criminal cases, lalo na kapag yan ay under ng RPC, yan pong mga krimen na yan is generally public crimes. Kaya ang concern po is the government or yung state or yung people of the Philippines. Kaya ganun siya. Yan po ay public interest at hindi yan against only the offended party. Kaya naman, di ba, isa sa function ng ating NPS, nire-represent nila yung government to see to it na yung innocent party is not unfairly and unjustly prosecuted. So in short, pinagtatanggol niya ang offended party and in general, the government or yung people of the Philippines. Abogado yan ng ating offended party, abogado yan ng ating gobyerno, the prosecutors. So pang-apat, to act as a law officer of the province or city in the absence of legal officer. So sino ba si legal officer or ano ba yung law officer na tinutukoy natin? 'Di ba? In the absence of legal officer, ang atin daw pong NPS yung kumbaga magka-substitute sa kanya, 'di ba, sa province or sa city na ito. So si legal officer po kasi, yan po yung chief legal counsel ng ating mga local government unit. So lahat ng LGU natin sa ating province, sa ating city, meron po yung legal officer, 'di ba? Sila yung nagte-take charge, 'di ba, dun sa mga offices na yan. When it comes to legal services, 'di ba? Magpo-provide sila ng assistance and support sa government natin, to be specific sa mga mayor natin, 'di ba? Sa province natin, 'di ba? Sa ating mga governors, 'di ba? To develop plans and strategies, particularly yung mga programs and projects related dun sa legal services sa kanilang local government unit. Yan po yung trabaho ni legal officer. Each province, city, meron po tayong ganyan dapat, 'di ba? To give assistance sa ating mga mayor, sa ating governor. So kung wala daw legal officer or in the absence, 'di ba, ng legal officer, ang NPS po o yung prosecutors natin through the National Prosecution Service, 'di ba, the NPS, sila yung papalit, 'di ba, to act as a law officer nung province or city na yon na kung saan wala yung legal officer natin. So again, bawat province may legal officer 'yan. Pag absent, pwedeng kumonsulta sa prosecution, 'di ba, sa NPS natin, at siya ngayon yung magpa-function sa trabaho ni legal officer to give assistance sa kanila sa province and city natin, 'di ba, sa government unit diyan sa mga lugar na 'yan. And then panglima, to investigate administrative cases filed against state prosecutors. Nabanggit ko yan kanina nung introduction. Hindi lang sila basta nag-i-investigate, 'di ba, ay nagpo-prosecute ng crimes, 'di ba? That is under the revised penal code. Kasama rin dun yung investigation of administrative cases, 'di ba, against its own officers. So sila rin mismo, 'di ba, kapwa nila prosecutors yung nag-i-investigate or nag-uusig sa kapwa nila prosecutors kapag may na-violate ito or meron sa kanilang administrative cases na nakasampa. Kapwa prosecutors nila yung mag-i-investigate. Kung sa kapulisan natin, mapapag-aralan nyo yan sa LEA subjects nyo.
maias tayo, di ba? IAS. Na kung saan ang mga kapulisan natin, meron din yung kapwa pulis nila, di ba? Through Internal Affairs Service na nag-investigate or nag-handle ng administrative cases na inihabla laban, di ba? Dun sa kapwa nila kapulisan, di ba? Kapwa pulis din yung nag-investigate dun sa administrative cases na final dun sa katoto nila, 'di ba? Sa kabaro nila. So, sa NPS ganun din. Meron tayong special unit, 'di ba? Through the NPS, 'di ba? Na meron tayong prosecutors na bahala to investigate administrative cases laban dun sa kapwa nila prosecutors. So, kapwa nila prosecutors yung mag-investigate sa kanila. Sila-sila lang din. Yan po yung function ng ating NPS. At ang ating major concern sa topic na to is the preliminary investigation na tinatrabaho nila and the inquest proceeding, 'di ba, na tinatrabaho nila, 'di ba, dun sa second stage or process ng ating CJS. Okay, next. Who must prosecute criminal actions? So nasagot na natin yan kanina. All criminal actions either commenced by a complaint or by information shall be prosecuted under the direction and control of a public prosecutor. So, lahat ay under ng public prosecutor. So, take note of that. Public prosecutor, dahil sila po, again, is yung representative or kinatawan ng government and the offended party, of course. So, lahat ng criminal cases, ang abogado ng prosecution ay ang public prosecutors or yung fiscal na tinatawag natin. Diba? Again, sabi ko kanina, dalawang partido yan. The defense, diba? Yung akusado natin and the prosecution side na kung saan ang kumakatawan dyan is the prosecutor. To be specific, the public prosecutor. So again, lahat ng criminal cases, ang abogado ng gobyerno natin or ng prosecution side natin ay ang public prosecutor or yung fiscal na tinatawag natin. So take note, the private prosecutor may be authorized in writing by the Chief of the Prosecution Office or the Regional State Prosecutor to prosecute the case subject to the approval of the court. So, automatically yan, public prosecutors dapat as a general rule. Public prosecutors po yung nagpo-prosecute ng criminal action, di ba? Yung taga-usig natin during court hearing. Pero the private prosecutor, di ba? Pwede yang i-allow basta yan po ay authorized in writing ng ating mga chief prosecutors or regional state prosecutors natin, di ba? Subject to the approval of the court. So, meaning to say, di ba, kung itatanong natin, ma'am, pwede po bang kumuha ng sariling private prosecutor? Private prosecutor, di ba, na magtatanggol sa akin sa korte. So, walang problema doon. So, long as authorized yan ng mga binanggit nating tao kanina, and then approve ng korte, pero hindi pa rin mawawala yung ating public prosecutor. Diba? Walang problema kung gustong kumuha ng sariling abogado. Diba? Pag kumuha ka ng sariling abogado mo, magiging private prosecutor mo yon. Automatic yan, may pambayad ka, dapat. Diba? But still, the private prosecutor is under the direction and control ng public prosecutor natin. Pwedeng parehas sila, nasa korte habang may hearing. Meron ka ng public prosecutor bilang kinatawan ng government natin, and then meron kang private prosecutor mo, to be specific, ang nilalaban niya is the civil liability. While the public prosecutor, automatic, ang habol niya, di ba, primarily is the criminal case. So again, it is the public prosecutor yung magpo-prosecute, di ba, ng criminal action. The public prosecutor o yung fiscal natin, at pwede si private prosecutor kung gusto mong kukuha ng sarili mong prosecutor, but still under yan ng direction pa rin and control ng public prosecutor, at dapat first authorize yan, pinayagan kang magkaroon ng private na prosecutor ng ating Chief of the Prosecution Office or the Regional State Prosecutor, and then subject to the approval ng ating court. Okay, next. Ito na yung preliminary investigation na pinag-uusapan natin kanina. Trabaho ng NPS, function ng NPS through our prosecutors, diba? Through the Office of the Prosecutors. Sa Rule 112 of the Revised Rules on Criminal Procedure, Section 1, preliminary investigation defined
as an inquiry or proceeding to determine whether there is a sufficient ground to engender a well-founded belief that a crime has been committed and the respondent is probably guilty thereof and should be held for trial. So, ang ating pong preliminary investigation, yan po is an inquiry or proceeding na ginagawa ng ating mga prosecutor to determine kung meron bang sufficient ground, 'di ba, sapat na basehan para masabi natin na merong krimen na nangyari. That a crime has been committed and yung respondent natin, take note, nasa second stage tayo sa process, respondent ang tawag natin, ay probably guilty thereof and should be held for trial. So, tandaan, ang inaalam lang natin dito, di ba, is kung meron bang sapat na basehan para masabi natin na may krimen na nangyari at yung tinuturo ng complainant natin, which is the respondent, di ba, ay probably guilty, di ba, dun sa krimen na binabanggit niya at kung kailangan bang itaas sa korte para dumaan ng trial, para makasuhan or maitaas yung kaso ngayon sa korte. So, preliminary investigation is a mere inquiry or proceeding. Hindi to trial katulad ng korte. Hindi rin involved dito yung examination ng witnesses by way of direct or cross-examination. Yung nakikita nyo sa korte na tinatanong ni lawyer and then kailangan sumagot. Diba? Kailangan mag-cross-examination and so on, ng mga evidences, ng mga witnesses and so on. Hindi po yun ginagawa sa preliminary investigation. Sa korte po yun. Ang preliminary investigation is a mere inquiry or proceeding. And its purpose is not to declare the respondent as guilty. Diba? Ang inaalam lang natin dito ay kung may krimen ba na nangyari at yung respondent na tinuturo natin ay probably guilty ba. Diba? Whether or not the respondent is probably guilty of the crime na sinasabi natin nung una na nangyari. The crime has been committed. It does not import absolute certainty. So, hindi tayo mga hatol agad na guilty yung tao. Diba? Ang ginagawa lang natin is inaalam ba natin kung may sapat bang basehan, diba? Or karapat-dapat bang kasuhan yung taong to, diba? At itaas natin sa korte. So, yun yung preliminary investigation. Again, hindi natin inaalam, diba? Is the respondent guilty or is he innocent? Hindi yan yung focus natin. Hindi natin aalamin kung yung respondent ba ay guilty or not. Walang judgment na nangyayari dyan. Diba? Walang final verdict na nangyayari sa preliminary investigation. But rather, ang ginagawa po sa PI is, or ang tinatanong sa preliminary investigation ay, is the respondent probably guilty and therefore should go to trial? Ang inaalam natin kung probably guilty ba. So, ang hinahanap po natin dito, take note, a prosecutor does not determine the guilt or innocence ng accused, yung sinabi natin kanina. Hindi po natin inaalam, is he guilty or not, diba? But merely, he determines or the prosecutor determines the existence of the probable cause. Para masabi natin na yung respondent is probably guilty dun sa reklamong inahabla sa kanya. So, probable cause natin dito ay hindi nangangahulugan na guilt or guilty yung tao. Probable cause does not equate to the guilt of the accused. So, hindi po. Kapag nakitaan ng probable cause ni fiscal, ni prosecutor, ibig sabihin lang ng probable cause, nakitaan ni fiscal ng sapat na dahilan or basehan para itaas yung reklamo ngayon sa korte. Diba? So, ang probable cause na tinutukoy natin dito, again, hindi siya equivalent, di ba, dun sa guilt ng tao, ng akusado, does not equate to the guilt of the accused, but yung probable cause dito, ibig sabihin lang yan, nakitaan ni fiscal ng sapat na basehan para itaas yung reklamo o yung complaint laban sa respondent sa korte para magpatuloy yung kaso. Di ba? Para may ipagpatuloy yung kaso sa korte. So, itataas yan ngayon sa korte, di ba? Sasampahan niya ngayon ng kaukulang kaso sa korte yung tinatawag nating respondent. So, preliminary investigation in short, inaalam agad natin kung meron bang sufficient ground, di ba, sapat na basehan. Una sa lahat, hindi mo masasabi na may probable cause kung wala namang krimen na nangyari. Kung hindi mo mapapatunayan
na may crime na nag-exist or kumpleto yung elements ng crime, di ba? Para masabi mo na merong krimen na nangyari at meron kang evidences na yung respondent o yung taong itinuturo mo ay siya yung probably guilty. Kung walang ganon, hindi po magpo-proceed ang PI, madidismiss agad yung complaint mo. Hindi yan tatanggapin ni fiscal, hindi niya yan itataas sa korte. So, ganun lang yan. Pero kung makitaan niya ng sufficient ground, di ba, if there is the existence of the probable cause, gagawa siya ngayon ng resolution, gagawa siya ng information sa korte. Kumbaga sa term natin, i-endorse niya ngayon yung complaint, di ba, sa korte at yung korte na yung bahalang mag-asikaso dito para mag-undergo ngayon, di ba, mag-proceed sa trial proper. Okay, next, kinds of determination of probable cause. Kasi lagi nyo naririnig yan, baka malito kayo. Iba yung probable cause kapag sa warrant of arrest, sa search warrant, di ba, kapag hot pursuit, at iba rin pag preliminary investigation. Diba? We have two kinds of determination ng probable cause. Yung una, the executive determination of probable cause. And then yung pangalawa, the judicial determination of the probable cause. So, diba? Alam nyo naman yung tatlong branches ng ating government. We have the legislative, the executive, and the judiciary or the judicial. So, dito sa executive determination ng probable cause, ang involved po dito ay yung prosecutor natin, diba? During preliminary investigation, and by an officer or police officer natin kapag nagko-conduct siya ng hot pursuit arrest. Diba? Executive determination ng probable cause kapag sa prosecutor, diba, i-determine niya kung meron bang probable cause, diba, yung binanggit natin kanina that a crime has been committed at yung respondent, diba, ay probably guilty and should be held for trial. So, si prosecutor, ang tinitingnan niya na probable cause during preliminary investigation ay kung may krimen ba na nangyari at yung tinuturo nating tao or respondent ay probably guilty at dapat sampahan ng kaso sa korte. Yun yung executive determination ng probable cause kapag preliminary investigation tayo. Pero kapag naman kay officer or kay police officer, kapag magko-conduct ng hot pursuit arrest, Section 3, Paragraph B ng Rule 113, diba? Kapag under ng warrantless arrest, diba? Hot pursuit arrest tayo na yung krimen has just been committed, kakapangyari pa lamang pero hindi mo nakita. So, kailangan meron kang probable cause to believe, diba? Based on personal knowledge of facts and circumstances that the person to be arrested, yung taong uhulihin mo, has committed it. Magbabase sa police officer sa probable cause, diba? Na merong krimen na nangyari, di ba? Based dun sa personal knowledge niya of facts and circumstances at yung taong uhulihin niya ay yung gumawa nito. That is the probable cause or the executive determination of probable cause under ng hot pursuit arrest. Kailangan niyang alamin yon. Magkaiba yun sa PI, magkaiba yun sa hot pursuit arrest, at magkaiba din sa judicial determination of probable cause. Diba, nakadepende ngayon tayo dito sa issuance ng warrant of arrest and search warrant. And sa judicial determination, ang judge lang po ang nagde-determine yan if there is a probable cause. Una, diba, for the issuance of warrant of arrest. Ang aalamin niya dyan, diba, para makapag-issue siya ng warrant of arrest, may probable cause ba? Same, na kung saan meron bang krimen na nangyari, if the crime has been committed, at yung person sought to be arrested has committed an offense. So, dun sa determination ng probable cause for the issuance of warrant of arrest, ang inaalam naman ni judge, may krimen ba na nangyari talaga at tama ba na yung taong to, di ba, nahuhulihin natin, has committed it. And then, pag napatunayan niya that there is a probable cause based pa rin sa facts and circumstances na yung taong to ay yung nag-commit ng krimen, makakapag-issue tayo ng warrant of arrest. And then the last determination of probable cause, di ba, for the issuance of search warrant, ang inaalam naman dito, if there is a probable cause, di ba, based pa rin sa facts and circumstances, etc., that the objects sought in connection with the offense are in the place sought to be searched. Ang inaalam naman ni judge ngayon, di ba, for the issuance of search warrant, kung meron bang probable cause, based dun sa facts and circumstances na yung object na gusto nating i-search and i-seize ay connected ba sa krimen, aalamin niya ni judge, and nandun ba sa lugar na kung saan dun natin i-conduct yung
search and seizure. Yun yung aalamin niya, di ba? Yun yung ida-determine niya if there is a probable cause na yung bagay na kukuhanin natin may kinalaban ba sa isang offense at kung yung lugar na kung saan natin to dapat kuhanin ay talagang nandun, di ba? Based, again, sa probable cause. So, lahat ng yan, the determination ng prosecutor during PI, probable cause yan ang inaalam natin, hinahanap natin. Ganun din sa officer during hot pursuit arrest, kailangan ng probable cause. Ganun din sa issuance of warrant of arrest and search warrant, kailangan may probable cause, pero iba-iba lang yung hinahanap natin dyan. Diba sa PI, preliminary investigation again, kung meron bang krimen na nangyari at yung tao o yung respondent is probably guilty at dapat i-held for trial. Sa officer naman, yung probable cause to believe na merong krimen na nangyari at yung tao nga arestuhin natin, siya yung gumawa nito. Diba? Ganon din sa judicial determination of probable cause sa warrant of arrest and search warrant. Magkaiba yung hinahanap natin, pero same lang sila or under lang sila ng isang umbrella na kung saan kailangan may probable cause. Pero iba lang yung dinedetermine natin. Yan po yung kinds of determination ng probable cause. We have executive and judicial. Executive, automatic, si prosecutor and si law enforcer natin, di ba? Si police officer natin and sa judicial, di ba? Sa ating branch ng government na ang concern po is the court or to be specific yung mga judge natin. So yan po yun. Okay, next. When it is required. So under ng section 7, a preliminary investigation is required to be conducted before the filing of a complaint or information for an offense where the penalty prescribed by law is at least 4 years, 2 months, and 1 day without regard to the fine. So, ibig sabihin, hindi lahat ng kaso dapat dumaan sa preliminary investigation. Meron dyan, pwede nang idiretso sa korte. Diba? Ang kailangan lang daw na dumaan sa PI ay yung mga offenses na kung saan ang penalty ay at least 4 years, 2 months, and 1 day at without regards kung ano yung fine niya. So, kapag ang krimen, diba, or ang isang krimen ay punishable by imprisonment na hindi bababa sa 4 years, 2 months, and 1 day, again, hindi bababa ng 4 years, 2 months, and 1 day, pasok yan sa preliminary investigation. Hindi bababa ng 4 years, 2 months, and 1 day yung taon ng kanyang pagkakakulong. Diba? So, sa kabilang banda, hindi ito required automatic kapag yung kaso o yung krimen, diba, ay may parusa or punishable by imprisonment na hindi aabot sa 4 years, 2 months, and 1 day. Mas mababa kay 4 years, 2 months, and 1 day. So, in short, again, lahat ng kaso pababa ng 4 years, 2 months, and 1 day, hindi na yan kailangang EPI. So, ang kailangan lang na EPI, preliminary investigation, are those cases na at least 4 years, 2 months, and 1 day, pataas na yan. Diba? Ang hindi dyan kasali, example, like felonies. Diba? Arresto menor. 1 day to 30 days lang yung pagkakakulong. Hindi na yan kailangan pandumaan sa PI, diretso na yan. Diba? Ang kailangan lang nating salain, diba? Sa preliminary investigation, bago yan makataas ang korte, ay yung mga kaso na at least 4 years, 2 months, and 1 day yung kanilang penalty. So, yan po. Kailan kailangang mag-PI? Kapag may kaso na ang parusa ay at least 4 years, 2 months, and 1 day pataas. Pag 4 years, 2 months, and 1 day pababa, hindi yan required, di ba, na dumaan sa preliminary investigation. So, tandaan, not lower than 4 years, 2 months, and 1 day of imprisonment. Yung mga kaso na hindi nabababa sa 4 years, 2 months, and 1 day. So, 4 years, 2 months, and 1 day pataas. Di ba? Yan yung pasok. Di ba? At least 4 years, 2 months, and 1 day for preliminary investigation. So, next. Purposes, objectives of preliminary investigation. Ano ba yung importance? Diba? Ano ba yung mahalagang gampanin ng prosecution pillar? To be specific, bakit meron tayong preliminary investigation na ginagawa ni fiscal or ni prosecutor? So, generally speaking, diba? Kaya tayo may preliminary investigation, kailangan nating salain. Kailangan nating i-filter out yung mga kaso na hindi naman dapat pang i-entertain ng korte. Diba? Doon pa lang kay fiscal, mabasura na dapat yung dapat mabasura. At doon pa lang kay fiscal, di ba, magkaroon na tayo ng initial examination, diba, na kung yung taong to
na nirereklamo ng isang complainant ay karapat-dapat ba talagang kasuhan. So, pag nakita niyang ganon, di ba, si fiscal ang magtataas niyan sa korte. Di ba? Yun yung trabaho ng ating prosecution pillar. At meron tayo ditong specific na reason or purposes why, di ba, kailangan natin ng preliminary investigation sa pangunguna ng ating mga prosecutors. So, first, to protect the innocent against hasty, oppressive, and malicious prosecution. So, ano yung tinutukoy natin dito? Dahil nga binanggit natin kanina, di ba, tandaan, anyone can file a complaint against someone. Kahit sinong tao, di ba, welcome yan na maghabla ng kaso sa ibang tao. Di ba? What more pa yung ibang tao na hindi naman talaga nagawan ng masama. Di ba? Gustong kasuhan yung ibang tao na inosente naman talaga. Anyone pwede yang ireklamo kahit sino. So, para maprotektahan naman yung karapatan nating mga tao or ng mga taong inosente, di ba, na respondent. So, dun pa lang kay fiscal, maiiwasan na or mapoprotektahan natin yung mga inosente na hinablahan ng kaso na hindi naman katanggap-tanggap sa korte. Di ba? Kasi baka wala naman talagang probable cause to believe na siya yung tinuturo natin na gumawa ng krimen, di ba? Na dapat siyang kasuhan sa korte kasi based dun sa mga evidences or dun sa complaint affidavit, sa salaysay ng complainant, na siya yung gumawa. Wala namang ganon, di ba? Wala naman tayo nakita na sapat na basehan. So, kay fiscal pa lang, di ba, mabasura na agad natin yung mga kaso na wala naman talaga ang katuturan. Di ba? Lalo na kung laban yon sa taong inosente. So, sino yung tinutukoy natin dito? Hindi natin maiiwasan na may mga tao, di ba, na gusto lang manakit, gusto lang mamerwisyo ng buhay ng iba, o kaya nasobrahan, di ba, sa tapang. Di ba, away kapitbahay lang, wala naman talagang totally crime na nangyari, pero kinasuhan agad dahil masyadong sensitive, o kaya masyadong mayabang na sobrahan ng tapang. Kasi nainis ka dun sa tao. So, tandaan, si fiscal, alam niya yung batas. I-check niya, di ba, sabi nga natin sa PI, if there is a probable cause na may krimen na nangyari. Kung napatunayan niya na wala naman talagang krimen na ginawa sa'yo, dun pa lang kay prosecution pillar na protektahan na natin yung inosente. Napigilan na, di ba, yung pagkakadiin sa tao na inosente naman talaga. So, dalawa, di ba, yung nagbe-benefit dyan. Yung inosente, di ba, napoprotektahan natin, lalo na't higit kung hindi naman talaga siya yung gumawa. At the same time, di ba, sa tulong ni fiscal, nalalaman natin, di ba, kung karapat dapat ba talagang itaas yung kaso sa korte. Nalalaman natin kung karapat dapat ba talagang kasuhan yung taong to at itaas sa korte. So, ibig sabihin kay fiscal pa lang, nasasala na. Diba? Nasasala na, napipigilan na. Lalo't higit, diba, sa kapakanan ng mga taong inosente. Diba? Yan yung una nating objective. Yan yung isa sa kahalagahan ng PI. At isa pa, last thing, diba, inosente kinasuhan. Ano mangyayari? May stress yan. Pangalawa, diba, gagastos at gagastos yan. Diba? Kung inosente ka, kailangan mong ipagtanggol ng sarili mo. Diba? Nakatanggap ka ng subpoena, gagastos ka ngayon. Kung gusto mo ng lawyer, papa-assist ka pa. Diba? And so on. Mamamasahe ka, pupunta kay fiscal, and so on. Diba? Naperwisyo ka ng dahil lang sa reklamo sa'yo na wala namang katuturan. Lalo na kapag naiakyat yan sa korte or diniretso yan sa korte. So, kay fiscal pa lang, kay preliminary investigation pa lang, kay prosecution pillar pa lang, mapipigilan na yon, di ba? Masasala at masasala natin. Kaya nagko-conduct muna ng PI, di ba, para maprotektahan again, di ba, yung inosente against, di ba, sa mga tao na bara-bara, mapanira, o dun sa mga malisyosyong prosecution or pag-uusig, di ba, sa kanila, sa mga inosenteng tao. Pangalawa, to secure the innocent from an open and public accusation of trial. Diba? Kapag may kaso sa'yo, diba? Lalo na't nasa korte yan. Alam ng publiko yan. Una sa lahat, public in nature yung trial na yan. Public trial yung mangyayari. So, it is a public crime. Kaya nagkakaroon tayo ngayon ng open and public accusation of trial. Diba? Ang nangyayari, kahit sino pwedeng makaalam, diba? Or malaman yung kaso ng isang tao. It will now form part also of the public records. Diba? Malalaman yan at malalaman ng ibang tao.
paano kung inosente ka? Diba? Paano kung wala ka naman talagang ginawa? So still, para maprotektahan natin yung mga inosente, diba? Hindi na kailangan pang ma-expose, lalo na sa korte. Kung kaya namang pigilan ni fiscal, or kaya namang i-verify ni fiscal, i-examine ni fiscal, diba? Based sa probable cause, kung dapat ba talaga ang kasuhan tong taong to. Pag nakita niya na may sapat na basehan, based sa probable cause na may krimen na nangyari again. At yung krimen, siya yung tinuturo na gumawa nito, di ba? Kaya naman pwede nating masabi na probably guilty siya, di ba? We are not sure pa rin kung siya ay guilty kasi hindi natin siya hinahatulan kapag na kay prosecutor, di ba? Inaalam natin kung probably guilty. The probability kung siya ba ay guilty at dapat bang itaas sa korte, di ba? Yung kanyang kaso para doon magpatuloy. Yun yung inaalam natin dyan. So ngayon, doon pa lang kay fiscal, doon pa lang kay prosecutor, naiiwasan na yan. So para pa rin, di ba, still sa mga inosente nating mga respondent. Kinasuhan ng wala namang kaalam-alam. Di ba? Automatic, abot-abot yung kahihiyan niyan. Di ba? Dahil sino ba naman yung tao, proud na makasuhan, lalo't higit inosente ka at wala kang kaalam-alam, di ba? Sa ikinakaso or inirereklamo laban sa iyo. Or walang katuturan yung bagay na ikinakaso sa iyo. Lastly, to protect the state from useless and expensive trial. So ano yung concern natin dito? Di ba? The government, yung pera ng gobyerno kasi yung nasasayang dyan. Kapag naitaas yan sa korte, di ba? Kapag trial proper na tayo, tatawag ng hearings, di ba? Marami ang tawag. Hindi pwedeng hindi gagastos, di ba? Una sa lahat, yung state, yung gobyerno, di ba? Hindi pwedeng hindi tayo maglalabas ng pera dyan. Imbis na yung time, yung effort ng mga judge natin, ng prosecutors natin, the money ay magagamit, di ba? Sa mas makabuluhang kaso, di ba? Or mas makabuluhang bagay or cases, di ba, na may basehan or may sapat na basehan para ipagpatuloy sa korte, bakit hindi doon natin gamitin? Di ba? Kaya naman, kay preliminary investigation, kay prosecution pillar, hinaharang na natin yung mga kaso na wala namang kabuluhan. Kasi once na tumaas yan sa korte, gagastos at gagastos tayo dyan. Di ba? Kahit sabihin natin yung simple lang, papel, kuryente sa court, di ba? Yung mga prosecutors natin na binabayaran nila, di ba, para ipagtanggol yung state or yung people of the Philippines, yung discuss natin kanina, on the side of the victim, di ba, gagastos tayo dyan. Gagastos ang gobyerno dyan. So, kaya hanggat maaari, sinasala ni fiscal. Para kung hindi naman dapat, again, itaas sa korte, i-dismiss niya yan, di ba? Diba, sa mga ganong paraan, makakatipid ang ating gobyerno dahil mababawasan yung mga kaso na aasikasuhin nila. Hindi lang sa pera, diba, ganon din sa oras. Alam natin na kung gaano kabagal, diba, yung pagtakbo ng kaso sa Pilipinas. What more pa kung tambakan pa natin ang mga kaso na wala namang kakwenta-kwenta. At least, kay prosecution pillar pa lang, nasasala na natin. Mapigilan na yung mga bagay na yon at nakapaglaan tayo ng tamang oras sa mga kaso, di ba, na may basehan, di ba, may sapat na basehan para ipagpatuloy. So, yun po yung purposes or objectives ng preliminary investigation. Maprotektahan yung inosente against malicious prosecution, di ba? Maprotektahan yung innocent, di ba, from being exposed to public para maiwasan yung kahihiyan na magiging dulot ng reklamo or complaint, di ba, na inireklamo laban sa kanya, di ba, na wala namang basehan at katuturan. And then lastly, makatipid ang gobyerno, di ba, to protect the state from useless, walang kabuluhan, and expensive na trials na meron naman dapat lamang paglaanan, di ba, maiwasan na yung pag-aksaya natin, di ba, ng effort, ng time, and ng money ng government. So, yan po yung purposes again and objectives of preliminary investigation. Okay, next. Who conducts preliminary investigation? Sino ba yung mga prosecutors or fiscals na tinutukoy natin, di ba? Una, the provincial or city prosecutors and their assistants, di ba? Each province, di ba, cities, meron po yang prosecutors.
So, for example, sa IMUS, diba, meron tayo dyang Office of the Provincial Prosecutor. Sa Dasmariñas, meron tayo dyang City Prosecutor. And each provincial and city prosecutors, meron po yung kanya-kanyang assistant. So, yung kanilang assistant, pwede rin pong mag-conduct ng preliminary investigation. The national and regional state prosecutors. So, mas malawak lang yung kanilang sakop. Diba? Pangatlo, mga judges ng municipal trial courts and municipal circuit trial courts. So, madidiscuss natin yan. Kung ano ba yung kaibahan ng mga yan sa court pillar. Pero yung mga judges dyan sa MTC, MCTC, pwede po silang mag-conduct ng preliminary investigation. And then lastly, other officers as may be authorized by law. Ano yung example dyan? Meron tayong ombudsman, the Office of the Ombudsman, na kung saan siya ay merong kinalaman over administrative cases na filed against government officers or employees at pwede sila mag-impose ng administrative penalties. So, nagko-conduct sila ng preliminary investigation dun sa mga government officers natin and employees, di ba? In connection with the performance of their function. Di ba? Administrative cases, may kinalaman yung kaso, di ba, dun sa trabaho nila. So, aside from the ombudsman, di ba, meron pa po tayong ibang officers na ino-authorize ng law to conduct preliminary investigation. So, ang ibig sabihin lang yan, aside from the city, provincial prosecutors and their assistant, the state prosecutors and the national prosecutors, the judges ng MTC, MCTC, meron pa pong ibang authorized, di ba, na officers to conduct PI. At isa na nga dyan si Ombudsman, the Office of the Ombudsman, with respect to Sandigan Bayan offenses and other offenses na kinumit, diba, na ginagawa ng ating government officers or employees. Okay, next natin, yung steps natin or yung process na ng preliminary investigation. Paano ba nagkakaroon ng PI? Ano ba yung ginagawa ni Fiscal during preliminary investigation? Diba, sabi ko nga kanina, hindi lahat ng dumadaan kay PI, hindi lahat ng dumadaan sa preliminary investigation tumataas or dumediretso sa korte. Kasi kung hindi naman dapat kailangan dumiretso, ibabasura yan, di ba, kay fiscal pa lang. Di ba, kay fiscal pa lang, i-dismiss na agad yan. Kung wala namang katuturan yung ikinakaso natin or inirereklamo natin laban sa respondent. So, una, hindi magkakaroon, di ba, ng PI kung walang filing of complaint. Kung walang magrereklamo, walang ipi-PI si fiscal, walang ipi-PI si prosecutor. So, it is the filing of the complaint through the complainant. Ang tawag natin sa nagrereklamo, diba, si complainant. Directly, pwedeng siya, direkta, yung magsampa ng complaint. Or sa tulong ng ating law officer, for example, ang nangyari ay hit and run, namatay yung tao. So, hindi naman, diba, makakapagkaso yung namatay kasi nga patay na. Diba? Hindi naman din agad-agad makakapagkaso yung pamilya kasi kailangan asikasuhin yung taong namatayan. So, pwede pong ang police officer natin, yung law officer natin, yung magsampa ng complaint dyan. So, saan itataas? Kanino ipa-file yung complaint? Sa Office of the Prosecutor. Again, without the complaint, walang PI na mangyayari. So, it is normally initiated through an affidavit of complaint. So, kailangan nating magkaroon ng sworn complaint affidavit. Sinumpaang salaysay ng ating complainant. So, doon nakasaad, diba, yung kanyang kwento. Diba, kung ano yung kanyang inirereklamo, sino, and so on. Doon nakalagay yan sa complaint affidavit natin or affidavit of complaint natin. So, with other supporting documents. Kung meron ka bang ebidensya, kung meron ka bang medico-legal, di ba? For example, with respect to rape cases, nagreklamo ka, edi magpa-medico-legal ka na, di ba? Para makita or para meron tayong ebidensya na ikaw ay nagalaw talaga. So again, yung complaint natin is required first to state the address of the respondent. Yung complaint natin, it is being required na nandyan yung address, diba, ng ating respondent. Kasi kanino ipapadala yung subpoena kung sakasakali?
Next, it should be accompanied by the affidavits ng kanyang witnesses. Diba? Kung meron tayong salaysay na galing kay complainant, mas maganda na meron tayong salaysay or affidavits na nanggaling sa witnesses natin to support our claim, diba? Masuportahan yung ating complaint, diba? And other supporting documents, yung binanggit ko nga kanina. Kung meron ka mang ibang evidences, 'di ba? Pictures and so on, picture mo na may pasaka, 'di ba? And so on. So kailangan po na meron kang other supporting documents, 'di ba? Dahil dun magbabase ang ating fiscal kung meron ba talagang krimen na nangyari at kung ano yung kinalaman ng nirereklamo mo dun sa krimen na nangyari para mapatunayan natin na probably guilty yung tao, 'di ba? Na siya yung gumawa nito at si fiscal ngayon yung bahalang magtaas sa korte. So, yan yung kailangan natin. Una sa lahat, kailangan ng complaint affidavit kasama yung mga sumusunod na yan. So, these affidavits, yung mga yan, and other supporting documents na binangkit natin are required in order to establish again the probable cause. At ang kailangan po natin ay 2 copies for the official file. Yan po yung pinakakopya natin, 2 copies. And additional copies kung ilan man yung respondent mo, kung ilan man yung nirereklamo mo. Again, 2 kopya yung kailangan for the official file, and then additional copies, depende kung ilan yung respondent mo, kung ilan yung nirereklamo mo. For example, 3 yung involved sa kaso, 3 yung respondent ko. So, 2 plus 3, kailangan kong mag-provide ng 5 copies ng lahat ng yan. So, ganun po yun. Again, hindi mag-i-start ang PI process kung walang filing ng complaint, kasama na rin tong mga ito. Kasi dyan again magbabase ang fiscal, si prosecutor kung meron bang probable cause. Yan yung una. Okay, next natin. May complaint na ibinigay kay fiscal. Ngayon, magkakaroon ng preliminary action ang ating investigating prosecutor. Diba? Kung sino yung naka-assign na fiscal dyan. It's either i-dismiss niya or magkakaroon tayo ng subpoena. Magbibigay siya or mag-i-issue ng subpoena. So, from the filing of the complaint, the fiscal now has 10 days within which to decide which of the following options to take. So, ibig sabihin, ngayon for example, nagpasa ng complaint ng ating complainant. Within 10 days, diba? Meron pong 10 days ang ating investigating prosecutor, yung naka-assign na fiscal sa kaso, to take preliminary action. So, ita-check niya agad, diba? Kung kailangan bang i-dismiss yung kaso. Kung kailangan bang i-dismiss or ibasura agad yung complaint. Or to issue a subpoena. So, anong mangyayari dyan? I-dismiss if he finds no ground to conduct the investigation. Diba? If he finds no ground to continue with the preliminary investigation. Kung una pa lang, diba, within 10 days sa pag-aaral niya ng complaint, diba, ng ating complainant, wala naman talaga siya nakitang sapat na basehan para ipagpatuloy yung kaso, dun pa lang within 10 days, i-dismiss na agad niya yan. Again, if he finds no ground to conduct the investigation para ipagpatuloy yung PI. I-dismiss agad niya yan. Or the other way around, mag-i-issue ba ako ng subpoena sa respondent? So in case he finds the need to continue with the investigation, mag-i-issue ng subpoena yung ating prosecutor. So ano ba si subpoena? Diba? Yan po ay binibigay ng ating fiscal para ma-require or i-require yung respondent natin, or yung nirereklamo natin to file his counter affidavit. So, kailangan niya sumagot. Ngayon, through subpoena, sinasabi ngayon ni fiscal, kailangan mong mag-file ng counter affidavit, diba? Para masuportahan yung side mo. Diba? Kaya siya nag-i-issue ngayon ng subpoena. So, ang subpoena po, kasama dyan yung copy ng complaint ng complainant niya. Diba? Copy ng complaint laban kay respondent. Ibinibigay sa kanya yan. And other supporting affidavits and documents na ibinigay ng ating complainant kay fiscal. Ipinapadala rin yan sa ating respondent para ma-review niya kung ano ba yung complaint laban sa kanya. So, nag-issue ng subpoena ngayon, nire-require natin yung respondent to file his counter affidavit, di ba? Yung kanyang salaysay ngayon,
within 10 days from receipt of the subpoena and the complaint. So, kung si fiscal may 10 days siya para aralin yung complaint, diba? So, nakita niya na mayroong basihan, magbibigay ng subpoena. After magbigay ng subpoena, si respondent naman ngayon yung may 10 days para sumagot or mag-file ng kanyang counter affidavit, diba? Para sagutin yung reklamo laban sa kanya. So, yan yung mangyayari doon. Review natin after magbigay ng complaint, diba? Yan yung aaralin ni fiscal, the affidavit of complainant, his witnesses, and other documents as his evidence. Ngayon, mamimili lang si fiscal. Dismiss or mag-issue ng subpoena. So, meron siyang 10 days to decide, diba? Kapag katapos niya yung pag-aralan. So, within 10 days, kailangan niya magdesisyon. Magdi-dismiss, o ibabasura yung kaso or magsasubpoena. Diba? Subpoena together with the complaint ng complainant at yung other documents para ma-review ng ating respondent. So ngayon, after issuing the subpoena, natanggap na ni respondent, within 10 days kailangan niyang sumagot. So ngayon, ano yung mangyayari after niyang mag-file ng counter affidavit o kaya naman anong mangyayari kung hindi siya sumagot or mag-file ng counter affidavit. So ito yung next. Within 10 days from the receipt of the subpoena, so meaning to say, within 10 days, bilang ka ng 10 days, diba? Nung simula mo siyang matanggap yung subpoena, yan yung araw, diba? Hanggang 10 days ka lang pwedeng sumagot. Diba? He is required to submit his counter affidavit within 10 days period. Kasama na din doon yung affidavits kung meron siyang witnesses, and kung meron din siyang panglaban na dokumento, di ba? To defend, di ba, himself. So, meron siyang 10 days. So, ang mangyayari, when the respondent hindi siya nag-submit ng counter affidavit within 10 days period, di ba, na binigay sa kanya, ngayon, si investigating officer or si prosecutor, to be specific, shall resolve the complaint based on the evidence presented by the complainant. So, anong mangyayari? Kung hindi daw nag-submit, nagpasa ng counter affidavit si ating respondent within the 10-day period na binigay sa kanya, si investigating officer, kinakailangan niyang i-resolve na, di ba, yung kaso. It's either, again, pipiliin niya na i-dismiss ito or magawa ng information at itaas sa korte kung nakitaan naman niya na probable cause. Diba? Una nga sa lahat, kaya ngayon nakapag-issue ng subpoena, nakitaan niya ng probable cause. So ngayon, hindi pa sumagot, diba? Ano pa yung magiging desisyon ni fiscal? Still, itutuloy niya pa rin ba? Kasi sabi nga niya nung una, may probable cause, kaya siya nag-issue ng subpoena, or i-dismiss niya sa pagkakataong to. So nakadepende yan kay investigating officer. So, malamang sa malamang, di ba, itataas pa rin niya yan. Depende yan kay fiscal. So, ibig sabihin lang yan, sumagot man o hindi sumagot yung ating respondent, di ba, ireresolba or magdedesisyon ang ating fiscal. It's either pa rin i-dismiss yan or itaas sa korte. So, next natin, sabihin man natin na nagbigay siya ng counter affidavit. Kung kanina hindi, kaya ireresolba agad. Ngayon, sabihin natin na nagbigay siya ng counter affidavit. Magbibigay ngayon or depende kay prosecutor kung magsaset siya ng clarificatory hearing kung kinakailangan. So, within 10 days from the submission of the counter affidavit or within 10 days from the expiration of the period for their submission, pwede pong mag-set ng hearing si prosecutor natin if there are facts or issues to be clarified either from a party or the witness. Diba? The hearing shall be terminated within 5 days. So, kailangan matapos siya within 5 days lang. So, ibig sabihin lang dito, nag-respond si respondent. Nagbigay ng counter affidavit. May gustong linawin si fiscal. May gustong linawin si prosecutor natin. Pwede niyang ipatawag both party or kaya kung sino man sa kanila or yung kanilang witnesses kung may gusto siyang linawin. If there are matters, diba, which needs clarification, again, pwede po siyang mag-set ng hearing, diba, to ask clarificatory questions, diba? Both, again, parties can be present at the hearing, diba, pero wala silang right to examine or to cross-examine each other or their witnesses.
Hindi tayo magkakaroon dito ng trial na tanungan. Hindi tayo magkakaroon dito ng trial katulad ng sa korte, 'di ba? Tatanungin si witness, tatanungin si victim, si offended party, palitan, ganyan, 'di ba? Questionin yung evidence nito, questionin yung evidence nito, and so on. So walang ganyan sa PI, kay prosecutor's office. Ang clarificatory hearing na tinutukoy natin dito, kung may gusto lang linawin ang ating fiskal at itanong sa kanila, itatanong yan ni fiskal para mas malinawan siya at makatulong sa kanyang pagde-decide. Diba? At kung sakasakali man na yung kabilang partido o maalin sa partido, diba, ay may gustong itanong na question, diba, ibibigay niya muna yon or ipadadaan niya yun sa fiscal at hindi sila yung direktang magtatanong nito, diba? If they have a question again to ask, they shall submit first the question to the investigating officer or kay fiscal, diba? At si fiscal yung mag-a-ask ngayon, diba? Doon sa kabilang partido or kung sa witnesses man na concern kung doon man sa kanya itatanong. So, ang ibig sabihin lang nito, walang proper hearing na nangyayari dito. Walang trial proper, walang pag-uusig na katulad doon sa korte, di ba? Kumbaga, for clarification lang. Nagtatanong si fiskal, nagpapatawag si fiskal. Ito ay matatapos within 5 days lamang. Shall be terminated within 5 days. Ito po ay discretion ng ating fiskal kung gusto niyang magpatawag. Kung hindi, edi dire-diretso tayo, lalo na kung nagpasa ng counter affidavit. So, next. Okay, next natin. Determination, by the investigating officer. So, sabihin man natin na hindi na siya nagpatawag or magpatawag man siya ng clarificatory hearing, after nun, di ba? For example, natapos yung hearing. Within 10 days, kailangan niya mag-decide. O kaya naman nagpasa ng counter affidavit, ayaw niya magpatawag ng hearing. So, after magpasa, from the receipt of the counter affidavit, nagpasa siya kay piskal. So, within 10 days, kailangan niyang i-determine, investigahan ulit ito, pag-aralan ulit ito. And within 10 days, kailangan niya mag-decide. Siyempre, magbabase yan sa parehas na party. Diba? Kung ano yung sinubmit nila. Magbabase yan sa pinaresenta na complaint and other documents na pinasa ni complainant. And of course, diba, pag-aaralan din niya yung pinasa na counter affidavit and other documents, diba, ng ating respondent. So, yan ay titimbangin niya, diba, as the investigating officer, as prosecutor natin, at kailangan niyang mag-decide, diba, to determine whether or not there is a sufficient ground to hold the respondent for trial. So, kailangan niya mag-decide kung iaakyat ba sa korte or ibabasura ba yung kaso. Okay, next. Ito na yung mangyayari dyan. Within 10 days sa kanyang pag-iimbestiga, ano yung kanyang gagawin? So, ano yung kanyang desisyon? After niyang i-determine whether or not there is a sufficient ground, kung kailangan bang, diba, i-hold yung respondent for the trial. So, ito yung mangyayari. Yung resolution ng investigating prosecutor, it's either i-dismiss pa rin yung kaso, kung walang probable cause, or mag-issue ngayon ng resolution or information sa korte. Diba? Para itaas ngayon yung kaso sa korte. Diba? Parang nagkaroon ng endorsement ngayon sa korte sa pamamagitan ni fiskal na in-endorse niya ngayon yung kaso sa korte at yung korte na yung bahala dito. So, ganun yung nangyayari dyan. Diba? Approve kay fiskal. So, tinaas natin sa korte. Ganun lang yan. Kapag may nakita siyang probable cause to hold the respondent for trial. So, kailangang itaas ngayon yung kaso sa korte. Kapag may nakita na sapat na basehan. Diba, mag-i-issue si prosecutor ng resolution, yung kanyang desisyon, and information. So, ano yung information na yan? Diba? An accusation in writing charging a person with an offense subscribed by the prosecutor and filed with the court. So, ngayon, may probable cause na napatunayan si fiskal, itataas niya sa korte. Ang gagawin natin ngayon is the information. So, from complaint na galing kay complainant sa nagrereklamo, ibinigay kay fiskal. Si fiskal nakita na may probable cause, di ba? Sa dinami-dami ng proseso na pinagdaanan, di ba? May probable cause pa rin. Ngayon, itataas niya sa korte. At ang itataas niya sa korte, yung resolution niya and information. Yung accusation ngayon in writing, di ba? Yung kanyang kasulatan na nagpapatunay na meron ngayong kaso, di ba? Na ihinahabla sa tao sa kanyang krimen na nanggawa
na ginawa, 'di ba, ng ating prosecutor ngayon at final niya sa korte. 'Yun yung information natin. Versus complaint, 'di ba? Ano ba yung complaint na binabanggit natin kanina? Ang kaibahan niya, ang nagsampa nito ay yung biktima o yung offended party or any peace officer, yung binanggit ko kanina. Pwedeng peace officer yung file ng complaint or other public officer charged with the enforcement of the law violated. So, ito yung tinutukoy ko kanina. Yung complaint, yan yung reklamo. So, yan yung sinumpaang salaysay, di ba, na nireklamo sa isang krimen na ginawa niya. Yan yung complaint. Yan yung reklamo. Di ba? Tulad nga nung complaint na itinaas or binigay natin sa prosecutor. Yan yung complaint. While the information, yan na yung accusation in writing charging a person with an offense na siya is probably guilty doon. Kaya ngayon, gumawa si fiscal ng information, 'di ba? Subscribed by the prosecutor at siya yung nag-file sa korte. Kasi nga, nakitaan niya na merong probable cause to believe na merong krimen na nangyari at yung tao is probably guilty dito. Kaya naman kailangan niyang dumaan sa trial. Saan? Sa korte. Kaya itataas ngayon ni fiscal yung kaso sa korte. At kung walang probable cause na nakita, automatic yan, di ba? He shall recommend for the dismissal of the complaint. I-dismiss yan right away kung wala pa rin siyang nakitang probable cause. Ibabasura niya yan, di ba? Hindi natin itutuloy yung kaso, walang information na itataas sa korte. So, ibig sabihin, walang kaso na magpapatuloy sa korte kasi wala tayong probable cause na nakita at hindi yan kailangang i-entertain sa korte. I-dismiss yan, ibabasura yan, walang paglilitis na mangyayari sa korte, 'di ba? Doon sa taong nirereklamo mo. Kasi kay fiscal pa lang, 'di ba? Wala na tayong sapat na basehan para ipagpatuloy yung kaso. So yan lang yung dalawang magiging aksyon niya. Mag-file ng information sa korte or i-dismiss yung kaso. Okay, next natin. Kahit sabihin natin na merong desisyon si fiscal after niyang mag-investigate, after niyang paglaanan ng 10 araw yung kanyang investigation, 'di ba? Yung kanyang final determination kung may probable cause ba. 'Di ba? Sabihin man natin na ang desisyon niya mag-file ng information sa korte o kaya naman i-dismiss yung kaso, still there is a need for the approval before filing or dismissal. Sino yung kailangang mag-aproba nito? 'Di ba? Kailangang aprobahan muna yan ni provincial or city prosecutor or ng ating chief prosecutor or ni ombudsman or his deputy in cases na yan ay yung sinasabi natin kanina na may kinalaman sa public officers natin or employee. 'Di ba? Under ng Sandigan Bayan. So, ang ibig sabihin lang nito, hindi porket merong resolution, may desisyon ng ating judge, it's either to dismiss or to file an information sa korte, ay final na yung mangyayari. Ang ibig sabihin lang nito, kailangan pa ng approval nila before the filing of information sa korte o bago man nila i-dismiss yung kaso. Diba? In both cases yan. Maalin sa dalawa, magpa-file ng information or i-dismiss ko. So, kailangan within 5 days, for example, nakapagbigay na ako ngayon ng final ko na desisyon. It's either pumili ako kay dismissal or kay information, magpa-file ako. So, ngayon, kailangan ko yang i-forward para i-review nila. So, 5 days, within 5 days, nung ikaw ay nag-decide, diba, dapat maibigay mo na yan sa kanila. Mai-forward mo na yan sa kanila. And then, kapag na-receive na nila yan, diba, ang trabaho naman nila ngayon, diba, kailangan nilang magdesisyon within 10 days. I-review nila yan, diba, kung aaprobahan ba nila. For example, ang desisyon ni fiscal, i-dismiss ko yung kaso. So, within 10 days, diba, kailangan kong aralin yan, diba, susuportahan ko ba yung desisyon ni fiscal o hindi naman talaga kailangan i-dismiss. Depende yun sa kanila kung ano yung magiging desisyon nila, kung aaprobahan ba nila or hindi. For example, ang desisyon ni fiscal, mag-file ng information. So, aaralin pa rin nila yan, di ba, within 10 days, kung bibigyan ba nila yung approval na magpa-file si fiscal ngayon ng information sa korte. So, ibig sabihin, kailangan ng approval nila bago magbigay ng information sa korte si fiscal o bago mag-dismiss ng kaso si
Fiscal. So, gano'n nila katagal gagawin yung pag-check, di ba, ng resolution na galing kay Fiscal? Kailangan nilang umaksyon within 10 days kung ano yung magiging desisyon nila, kung aaprobahan ba nila or hindi. Di ba? Kailangan ipasa ni Fiscal within 5 days sa kanila. And then after nilang ma-receive, kailangan nilang umaksyon within 10 days. So, yan po yun. So again, walang information or complaint, di ba, na ifa-file sa korte or i-dismiss agad-agad ng ating prosecutor without prior written authority or approval na galing sa kanila. Yun lang yung ibig sabihin yan. It may be reverse, mabaliktad, o kaya affirm, payagan nila kung ano yung naging desisyon ni Fiscal. Maalin lang yan sa dalawa. So ngayon, ito yung rule kapag yung recommendation ni Fiscal na gusto niyang i-dismiss yung kaso pero hindi nila pinayagan or nag-disapprove sila. Diba? Where the investigating officer, nirecommend niya again yung dismissal ng complaint but yung recommendation niya, diba, ay hindi pinayagan ng provincial or city prosecutor or ni chief state prosecutor, ni ombudsman or his deputy on the ground that meron namang probable cause no in-examine nila. So ngayon, pwede sila mismo yung mag-file ng information against the respondent. So sila ngayon yung gagawa ng information na itataas sa korte. Or kaya naman, utusan nila yung kanilang assistant prosecutor or state prosecutor, di ba, na mag-file ng information sa korte nang wala ng preliminary investigation na ginaganap. Di ba? Hindi na kailangan nilang ulitin yung PI. Magbe-base na lang sila doon sa pinasa ni Fiscal, di ba, na documents, the resolution, yung decision niya, yung recommendation niya, automatic naman doon, naka-attach lahat, di ba, yung facts ng case para maaral nila kung sapat ba yung naging desisyon, di ba, ng ating Fiscal. So right there and then, without conducting another preliminary investigation, so sila pong mga nag-review, di ba, ng desisyon ng ating Fiscal, pwede sila agad-agad mag-file ng information against the respondent or yung kanilang assistant. So in short, ang ibig sabihin lang dito, kung ang naging resolution or desisyon ni Fiscal, ayokong ituloy yung kaso, i-dismiss natin, pero nung pinorward niya sa mga taong yan, di ba, hindi sila pumayag, di ba, kasi nakitaan nila ng probable cause. So, ibig sabihin yung mga taong yan, di ba, sila na yung mag-file ng information sa korte. Di ba, hindi na nila kailangan ulitin pa yung PI, agad-agad mag-file sila ng information sa korte. Kaya sabi nga natin kanina, in both cases, mag-decide si Fiscal na i-dismiss niya, mag-decide si Fiscal na gusto niyang ipagpatuloy, ang huling say ay manggagaling sa kanila. Okay, shortcut natin, di ba? Summary. Ano yung proseso na nangyayari sa preliminary investigation? Una, complaint. Hindi mag-i-start ang ating PI kung walang complaint na manggagaling kay complainant. O kaya sabi nga natin, di ba, sa definition ng complaint, pwede siyang si complainant or yung offended party yung mag-file nito o si police officer, di ba? Or any public officer, pwede silang mag-file ng complaint. So, sa madaling salita lang, walang PI kung walang complaint na mare-receive si Fiscal. After ng complaint, di ba, aaralin niya agad ni Fiscal within 10 days. So, kailangan niya mag-decide kung kailangan ba ng subpoena, di ba, para i-require si respondent na sumagot, di ba, sa kaso na inilalaban-laban sa kanya, sa complaint, di ba, na isinampa laban sa kanya, di ba? Or i-dismiss niya agad-agad. Kasi base daw dun sa complaint na binigay ni complainant, wala naman talagang dapat na ireklamo. Pwede agad-agad, initial action niya, i-dismiss agad kung wala namang probable cause. Kung wala namang talagang krimen na nangyari at wala namang kinalaman, di ba, yung itinuturo niya na gumawa nito. Pero kung nakitaan, di ba, ni Fiscal na may probable cause, di ba, may potential yung reklamo para ipagpatuloy, magbibigay siya again ng subpoena kay respondent. Yung respondent po ay yung inireklamo, in short. Tapos, i-dismiss kung ayaw niya dahil walang probable cause. So, ngayon, sabihin natin na nakapagbigay siya ng subpoena. Diba? Within 10 days, kailangang gumawa
ng counter affidavit o yung salaysay ng respondent para magbigay siya ng kanyang sagot, 'di ba? Doon sa inirereklamo sa kanya. Pwede din siyang mag-provide ng other supporting documents para ipagtanggol yung sarili niya. O kaya naman affidavits or yung salaysay ng kanyang witnesses para pabulaan na naman yung ikino-complain sa kanya. So upon the receipt ng subpoena, binigyan siya ng subpoena, within 10 days, kailangan niyang magpasa nito ng counter affidavit and other supporting documents. So merong 10 days na naman sino? Si respondent para sumagot sa reklamo laban sa kanya. If ever man na hindi pinansin ni respondent, hindi siya sumagot, hindi siya sumipot, and so on, diba? Ang gagawin ngayon na action ni fiscal, ire-resolba niya yung kaso. It's either i-dismiss niya kung wala talagang probable cause o agad-agad itataas niya sa korte to file an information. Kaya siya nagsubpoena, may nakita siyang probable cause, kaso ang problema, hindi siya sumagot, diba? Mamimili siya ngayon pa rin kung i-dismiss ba niya o itataas niya sa korte kung walang counter affidavit na na-receive. So sabihin man natin na merong counter affidavit na binigay. So ngayon naaralin niya ni fiscal at pwede rin siyang magpatawag ng clarificatory hearing kung may gustong linawin si fiscal na makatutulong sa kanya para mas malinawan, diba? Para makapag-decide siya ng maayos whether to file, diba, an information sa korte o i-dismiss niya ba. Mag-set siya ng clarificatory hearing at kailangan matapos yun within 5 days. So sabihin man natin na hindi siya nag-set ng hearing o sabihin man natin na nag-set siya ng hearing, after ng hearing, di ba? O kaya naman hindi siya nag-set ng hearing, after ng pagpasa, di ba? From the receipt ng counter affidavit, ang next niyang gagawin ay maggawa ng resolution. So ayaw niyang mag-set ng hearing, so from the receipt, di ba? Dun simula sa araw na na-receive niya yung counter affidavit, may 10 days siya, di ba? To review the complaint and the counter affidavit nung respondent para ma-review niya, maaral niya, to examine di ba? Para makapag-decide siya at makapagbigay ng resolution ng kanyang desisyon. O kaya naman sabihin natin na nag-set siya ng hearing. Pagkatapos ng hearing within 5 days, dapat matapos 'yon, di ba? After nun, within 10 days pa rin, di ba? Within 10 days pa rin, kailangan niyang mag-decide, di ba, kung i-dismiss ba niya or ipagpapatuloy yung kaso at itataas sa korte. So, yun yung mangyayari dyan. Pero bago yun, kahit na may decision na siya, di ba, kailangan niyang i-forward yung kanyang resolution, yung kanyang recommendation, yung kanyang naging desisyon within 5 days kay city or provincial prosecutor or kay chief state prosecutor para mahingi yung kanilang approval. 'Di ba? Kung papayagan ba or aaprubahan ba nila yung naging desisyon mo. Kung ang desisyon mo ay i-dismiss, 'di ba? Maalin lang 'yon kung babalik ta rin nila yung desisyon mo or papayagan nila. Ganun din kung ang desisyon mo ay mag-file ng information sa korte, nakadepende yun sa kanila kung ayaw ba nila, kung kailangan bang i-dismiss o papayagan nila or bibigyan ka ng approval na ituloy yung pag-file mo ng information sa korte. At kung sakaling dismissal, yung naging recommendation mo at ayaw nila, hindi sila pumayag, dahil nakita nila na may probable cause, sila na yung bahalang magtaas ng information sa korte o yung kanilang mga assistant. So yun po yun. Yun yung nangyayari sa preliminary investigation. So ibig sabihin dyan pa lang, sinasala na talaga natin, di ba? Inaalam na talaga natin kung dapat ba talagang kasuhan yung tao. Di ba? Kung dapat ba talagang umabot sa korte, di ba, yung kaso para magpatuloy yung trial laban sa kanya. So yan po yung preliminary investigation process natin. Again, filing of complaint, mamimili si fiscal kung magbibigay ng subpoena or i-dismiss niya agad-agad. And then kailangan magpasa ng counter affidavit. Kung hindi magpasa, i-resolve agad yan ni fiscal, di ba, within 10 days. At kung magpasa man, di ba, kailangan niyang
mag-set ng clarificatory hearing kung gusto niya, discretion niya ni fiscal kung gusto niya, pero kung ayaw niya, di ba, punta na agad siya dito sa resolution. Magagawa na agad siya ng resolution kung ano yung recommendation niya, kung ano yung decision niya. Kung itataas ba sa korte o i-dismiss natin yung kaso. So, yan po yung preliminary investigation process. Okay, next natin. Preliminary investigation, kailan siya hindi kailangan? When not required. Aside from, sabi nga natin kanina, hindi siya kailangan for those cases na hindi naman aabot ng 4 years, 2 months, and 1 day yung kanyang penalty. Automatic, kapag lower than that, diba, hindi na yan dadaan for PI. Pero bukod doon, hindi na po kailangang i-PI yung tao, diba, in cases of lawful warrantless arrest. Ibig sabihin yung mga tao na nahuli, diba, under ng exceptions natin. Ibig sabihin yung mga tao na nahuli, diba, lawfully without warrant, to be specific, yung una natin, caught in the act, and the hot pursuit arrest under ng Rule 113, Section 5, Paragraph A and B. Kapag nahuli, diba, caught in the act, and then pangalawa, under ng hot pursuit arrest. Kahit sabihin natin na yung krimen na nagawa nila ay pasok naman sa PI, diba, pasok dun sa penalty which is at least 4 years, 2 months, and 1 day, pero nahuli naman sila under ng gantong circumstances, diba, under ng warrantless arrest, hindi na po kailangan ng PI doon. But instead, ang gagawin sa kanila ay inquest proceeding. I-discuss natin yan mamaya. Pero, kung sakasakaling nahuli ka, di pa lawfully without warrant, dapat ang gagawin sa'yo inquest proceeding. Pwede ka pong mag-request, di ba? Pwede mo pa rin pong i-avail yung PI. Pwede ka magsabi na okay lang po, pwede pong ma-delay, di ba? Gusto ko pong dumaan sa PI process. Kung ikaw mismo yung nag-ask or nag-request na i-PI ka. Pero hindi lang yun basta-basta sa salita lang, i-PI nyo po ako. No, kailangan mo pong mag-sign ng waiver, di ba, ng Article 125 of the RPC in writing. Dapat may pirma mo at dapat meron kang kasamang counsel. Ano ba yung nasa Article 125? Bakit kailangan natin ng waiver dyan? Kasi yan yung delay in the delivery of detained persons to the proper judicial authorities. Diba? Sabi mo, gusto ko pong i-PI, pero automatic yan. Hindi sapat yung 12 hours, yung 18 hours, and 36 hours mo. Kung sakaling saan ka man dyan pasok, for PI. Kasi gaano ba katagal yung preliminary investigation kung gusto mo? So, ibig sabihin, diba, wine-waive mo to na okay lang sa'yo na mas tumagal yung detention ko kasi ako naman yung nag-request ng preliminary investigation. Hindi mo pwedeng kasuhan kung sino man yung taong nanghuli sa'yo o kung nakanino kang kustodiya, di ba? Kapag lumagpas dyan sa oras na yan, kasi una sa lahat, pumirma ka ng waiver, di ba? Na gusto mong ikaw ay i-PI. So, yan yung ibig sabihin nun. Diba? Kung ikaw man ay nahuli sa akto or under ng hot pursuit arrest, inquest ka dapat. Pero kung gusto mo na dumaan sa PI, kailangan mo tong waiver na to na nagpapatunay na gusto mo mismo. Na ikaw mismo yung nag-request, ikaw mismo yung nag-ask niyan. At hindi na ngayon, diba, applicable yung 12, 18, and 36 hours sa'yo kasi nga, nag-request ka for PI. Automatic yan, alaman na, mas matagal yung PI. At hindi sapat yung mga oras na yan. Sabihin man natin na yung kaso mo ay pasok sa 36 hours. Dapat within 36 hours na idaan ka na kay fiscal and then naitaas na yung kaso mo sa korte. So within 36 hours, dapat asikasuhin nila yan. Kasi kung hindi pa nila natatapos yan within 36 hours, kailangan ka nilang palayain. Pero kung sakali man na nagawa nila sa tamang oras, di ba? Valid yung pag-detain sa'yo, di ba? Not unless kung ikaw ay mag-post ng bail, gusto mong magpiyansa, papalayain ka nila kung bailable yan. Pero kung wala namang piyansa yan, di ba? Automatic nakakulong ka pa din. So, ang tinutukoy lang natin dito, hindi kailangang i-PI kung lawfully arrested. Ang gagawin sa kanya ay inquest proceeding. I-discuss natin yan sunod. And then, kung sakaling siya mismo yung mag-request na i-PA siya, kailangan niyang mag-sign ng waiver of Article 125 in writing, diba, na siya mismo yung pumirma, diba, in the presence of his counsel. So, yan yon. Ano ba yung inquest proceeding ngayon? So, ang inquest proceeding is conducted
kapag ang tao ay lawfully arrested without warrant, involving even also an offense which requires a preliminary investigation. So kahit sabihin natin, yung binanggit ko kanina, diba? Kahit sabihin natin na yung offense na na-commit niya ay pasok for PI, inquest pa rin ang gagawin natin kapag siya is naaresto naman, diba? Without warrant, yung warrantless arrest. Naaresto siya, caught in the act, naaresto siya, diba? Hot pursuit arrest. Kahit sabihin natin na yung kaso niya ay pasok for PI, pasok sa 4 years, 2 months, and 1 day, kung lawfully arrested naman siya without warrant, hindi na kailangan i-PI, but instead, inquest proceeding. Pero yung binanggit ko nga kanina, kung ikaw mismo yung nag-request, diba? Ikaw mismo yung nag-ask na gusto mong i-PI, kailangan mo munang mag-sign ng waiver, diba? Ng Article 125 na pumapayag ka. Diba? Na alam mo na matagal ang PI, automatic, hindi masusunod yung 12, 18, and 36 hours. Diba? Mas haba yung pagka-detain mo. Yun yung ibig sabihin nun. So, inquest proceeding is informal and summary in its nature, and its purpose is to determine whether or not yung person na hinuli natin at detain should remain under custody. So, dapat lang ba na ipagpatuloy yung pag-detain sa kanya? At dapat ba siyang, diba, kasuhan sa korte? Yun yung purpose ng inquest proceeding. Inaalam natin, una sa lahat, kung valid ba yung panguhuli sa kanya under ng warrantless arrest. Valid ba na hinuli siya? Valid ba yung reason kung bakit siya hinuli under ng warrantless arrest? At isa pa, kung tama ba yung pang-aaresto na ginawa sa kanya para ma-determine again yung validity ng warrantless arrest na ginawa ni police officer at kung dapat lang ba na siya ay i-detain pa rin for the proper filing ng kaso sa korte. So, ang tinitingnan natin dito ngayon ay kung mali or kung tama ba, di ba? Or may sapat na basehan ba? Or rason yung police officer natin para hulihin yung tao. Dahil kung hindi, palalayain natin siya. So, ganun yung mangyayari dyan. Di ba? Kung valid yung pang-aaresto na ginawa, valid yung reason, may nakita talaga na basehan, na tama yung warrantless arrest na ginawa, ipa-file ngayon yung case sa korte. So, magpa-file ngayon ng case sa korte laban sa kanya kung valid lahat. Valid yung warrantless arrest, may sapat na basehan, di ba? Para arestuhin siya. Kung ang mangyari naman, kung si police officer, may sufficient evidence siya para hulihin talaga yung tao. Di ba? May sapat na basehan siya para hulihin yung tao. Pero ang naging problema, yung arrest is illegal or questionable, mali yung paraan ng pang-aaresto or questionable, mangyayari sa kanya, i-refer siya for further investigation. So, hindi agad-agad tayo magpa-file ng kaso sa korte. So, pangatlo, sabihin natin na insufficient evidence. Kulang sa ebidensya, di ba? Hindi naman sapat yung basehan mo. For example, lalo na kung hot pursuit arrest yan. Di ba? Hindi mo naman nakita talaga. Nagbase ka lang sa probable cause or dun sa personal knowledge based dun sa facts or dun sa circumstances, di ba? Na may krimen na nangyari at yung tao na itinuturo natin na gumawa nito ay siya. So, ibig sabihin, hindi mo talaga nakita. Nagbabase ka lang sa sinabi ng witness, sa personal knowledge, dun sa circumstances na present na nagtuturo sa kanya. So, ibig sabihin, hindi ka talaga ganun ka-sure. Base dun sa evidences na napangalap mo. Kulang pa, kumbaga, para hulihin mo siya under ng hot pursuit arrest. Pero nandun na tayo, hinuli mo kasi, diba, ginagawa mo lang yung trabaho mo. May nagsumbong sa'yo, hinabol mo, so yun siya, under ng hot pursuit arrest. Ngayon, hindi sapat yung ebidensya na nakalatag. Pero okay naman, tama naman yung pang-aaresto mo. Legal yung pang-aaresto mo, ang problema lang, hindi sapat yung ebidensya. Meron, pero hindi sapat. Diba? Ang gagawin dyan, i-refer ngayon yan ng inquest natin, na investigator, diba? For further investigation. Hindi agad-agad yan magpa-file ng kaso sa korte. Kasi nga, ang inquest proceeding, ang purpose niyan, alamin natin kung valid ba yung pang-aaresto. Kasi kung valid, dire-diretso yan sa korte. At kung hindi valid or questionable or kulang sa evidences, it's either papalayain yan agad-agad o kaya naman, stay ka muna dyan, kailangan pang investigahan pa.
'Di ba? Ang mangyayari diyan, 'di ba, magiging PI proper na 'yan. Dadaan ka sa preliminary investigation. Magiging PI proper na 'yan. Magiging preliminary investigation na 'yan kasi nga in-refer, 'di ba, for further investigation, hindi na inquest. Kasi nga may questionable sa panghuhuli or dun sa evidences kulang, magiging PI proper na 'yan at magkakaroon ngayon ng pagkakataon, 'di ba, yung hinuli para mag-file ng kanyang counter affidavit para ipagtanggol yung sarili niya. So, mapapag-aralan nyo yan ng mas malalim, di ba, sa criminal procedure nyo. And then lastly, kapag naman arrested illegally, inaresto mo na nga sa maling pamamaraan at wala ka pang sapat na basehan, automatically i-release yung tao. So, ibig sabihin ng inquest proceeding, nahuli ka under ng warrantless arrest. Aalamin agad yan kung valid ba or not. Madalian kapag nakita na valid, kaya nga summary in its nature, 'di ba? Ipa-file agad yan sa korte kung valid. Kung nakita na may sapat na basihan pero questionable or illegal yung pang-aaresto, i-refer for further investigation. Insufficient yung evidence, kulang, kahit sabihin natin na legal yung pang-aresto sa kanya, yung pamamaraan, i-refer yan for further investigation kasi nga kulang yung ebidensya laban sa kanya. Kahit nasabihin natin na nahuli siya under ng warrantless arrest. O kaya naman, kapag naaresto siya, illegal na, 'di ba? Mali yung pamamaraan ng pang-aaresto at wala pang sapat na basehan para hulihin siya, 'di ba? Without warrant, i-release natin yung tao agad-agad. So yan po 'yun. Again, ang inquest para sa mga tao na nahuli, 'di ba, without warrant. So dito, kailangan nating patunayan kung tama ba na inaresto natin yung tao. Kung valid ba at tama ba, 'di ba? Kung valid ba yung reason kung bakit siya hinuli at kung tama ba yung kaparaanan kung paano siya hinuli. Kung paano siya hinuli. Kung sakaling questionable, for further investigation yan at magiging regular preliminary investigation yung mangyayari. At may pagkakataon ngayon yung hinuling tao para depensahan yung sarili niya. Kasi magpa-file siya ngayon ng counter affidavit. Magiging regular na preliminary investigation yung mangyayari sa kanya. Pero kung valid lahat-lahat, file tayo ng kaso sa korte kung illegally lahat nangyari. Illegal yung panghuhuli, walang sapat na basihan, walang ebidensya at all. Papalayain natin yung tao, wala tayong ipa-file na kaso laban sa kanya. So yan po si inquest proceeding. Okay, para mas madali nating maintindihan, ano ba yung pinagkaiba ni preliminary investigation kay inquest proceeding? Bago yon, same sila na under ng prosecution pillar. Ginagawa ng ating mga prosecutors. Under, diba, ng DOJ through the National Prosecution Service, may mga fiscal po tayo dyan, may mga prosecutor po tayo na assigned for PI, for inquest, and other special cases. So dito, specific tayo sa ating subject for PI and inquest proceeding. First, sa preliminary investigation, diba, ang tao hindi pa arestado yan. Respondent pa lamang yan. The person is not yet arrested. Kasi nga, kakasampa pa lang ng reklamo laban sa kanya. 'Di ba? Kakasampa pa lang ng complaint ng complainant kay fiscal laban sa kanya. Sa preliminary investigation, wala pang pang-aaresto, wala pang naaaresto. While sa inquest proceeding, yung tao arestado na. It's either caught in the act, huli sa akto, kaya nahuli without warrant, o kaya naman under ng hot pursuit arrest, kakapangyari pa lamang, kaya pwede mo siyang hulihin kahit walang warrant, di ba? Yan yung inquest proceeding, ginagawa sa taong naarestado na without warrant. Pangalawang pinagkaiba nila, preliminary investigation, dahil nga hindi hinuli, wala pang nahuhuli, wala pang taong nakadetain. Hindi pa yan nakadetain. Automatically kasi hindi pa siya arestado. Kasi reklamo pa lang yung meron tayo. Complaint pa lang yung meron tayo. Wala pang warrant of arrest, wala pang inaaresto, wala pang dinedetain. While sa inquest proceeding, dahil nga nahuli sa akto, caught in the act, dahil nga nahuli without warrant, diba, warrantless arrest, so automatically yung tao already detained. Dahil nga diba yung twin duty ng ating police officer. Once na ikaw ay manghuhuli, diba? Pagkahuli mo, pangalawa mong duty,
to bring him to the nearest station para i-detain mo siya. So, automatically, nang aresto ka, i-detain mo siya. Diba? Inquest proceeding, nahuli na, nakadetain na. And then, pangatlo, na pinagkaiba nila, merong regular filing. Diba? Magkaka-PI tayo kung merong regular filing na nangyari. Kung merong inahablang kaso, yung nagrereklamo laban sa ating respondent. And then, dun mag-start yung ating PI process. While sa inquest proceeding, it is a summary proceeding. Wala tayong regular filing na nangyari kasi nga na-caught in the act mo. So, ang gagawin mo dyan, aalamin mo kung valid ba yung pang-aaresto at tama ba yung ginawang pang-aaresto. Valid ba yung reason kung bakit mo inaresto yung tao at kung tama ba yung kaparaanan kung paano mo siya inaresto. So, yan yung summary proceeding. So, dahil ngayon nahuli mo na, diba, kailangan mong gumawa ng madali ang inquiry or proceeding para ma-check yung validity ng pang-aaresto mo. While sa preliminary investigation, kailangan natin ng regular filing. Kailangan natin ng complaint na manggagaling kay complainant para mag-start yung PI process natin. Pang-apat, ngayon may filing na nangyari, may complaint laban sa respondent. Sa preliminary investigation, ang inaalam natin kung may probable cause ba para makapag-file ngayon tayo ng information sa korte. In short, probable cause kung may nangyari bang krimen at yung tao na nirereklamo natin ay probably guilty do sa krimen, di ba? At kailangang humarap sa kaso, di ba? Saan? Sa korte na. Yun yung inaalam natin sa PI. While sa inquest proceeding, inaalam natin kung valid ba, 'di ba, yung pang-aaresto at kung valid ba yung cause natin for the continued detention. So, dapat ba nating i-detain yung tao? So, para malaman yun, kailangan nating malaman kung valid ba yung pang-aaresto sa kanya at meron bang sapat na dahilan para arestuhin siya. And then lastly, sa preliminary investigation, wala tayong warrant of arrest pa. 'Di ba? Dahil nga wala pa tayong inaaresto, automatically walang warrant of arrest. Dahil nga regular filing yung nangyari, nagreklamo pa lang yung tao, 'di ba? Nagreklamo pa lang yung tao, ngayon wala tayong aarestuhin. 'Di ba? Wala pang aarestuhin kasi ang inaalam pa lang natin diyan ay kung karapat-dapat bang kasuhan yung tao sa korte. At panibagong usapin pa yon, 'di ba? Dahil ang warrant of arrest, sabi ko nga nung unang discussion natin, si judge yung nagde-determine yan. So once na meron ng information sa korte, 'di ba? Ngayon trabaho na ni judge yung issuance ng warrant of arrest. Doon pa lang yan magkakaroon. Doon pa lang yan ide-determine ni judge, 'di ba? Kung may probable cause ba? Again, na merong krimen na nangyari at yung tao ang uhulihin natin. Yung tao, 'di ba, to be arrested ay yung taong nag-commit nito, 'di ba? Another determination niya ng probable cause, 'di ba? Yung kanina diniscuss ko. Judicial determination ng probable cause for the issuance naman ngayon niya ng warrant of arrest. So sa preliminary investigation, wala tayong ganyan kasi ang warrant of arrest sa court po yan at si judge yung gumagawa. So ang ibig sabihin dyan, hindi tayo nangangailangan ng warrant of arrest dito. Ang kailangan natin dito, maitaas yung kaso sa korte. Yan yung preliminary investigation. While sa inquest proceeding, no warrant of arrest, needed. Kasi nga, caught in the act yung tao. Nahuli mo sa akto, hot pursuit arrest, di ba? Hinuli mo without the benefit of warrant of arrest. So, wala kang kailangan na warrant of arrest. Hindi mo na kailangan yan. So, yan yung kinaibahan nila. So, yan po ang preliminary investigation and inquest proceeding na ginagawa under ng prosecution pillar. And then, sabi ko nga, kahit nasa korte na yung kaso, ang ating mga prosecutors ay may trabaho pa rin na ginagampanan, which is to represent the government, diba, on the side of the prosecution, diba? Para ipagtanggol sino ang people of the Philippines o yung state natin. 'Di ba? On the side of the victim kasi nga yung krimen na na-violate, 'di ba, ay generally ay public crime. So automatic ang involved po diyan ay ang people of the Philippines or yung state natin, 'di ba? On the side of the offended party o yung biktima natin. Tumatrabaho pa rin diyan ang ating mga prosecutors.
So, yun yun, di ba? Laban sa defense, di ba, na party. Defense party, laban sa defendant, o yung kinakasuhan natin. So, yun yun. So, for the prosecution pillar, yan lang po yung topic natin. The preliminary investigation and inquest proceeding. So, yun lang po. Thank you.